Kaya mga kabokal, so nandito pa rin tayo sa site nila sa DRT, yung binibenta nila. So kasama po natin si Sir Eman, yung pinaka-head po ng kanilang marketing. So tara, kilalanin natin sino ba talaga si Sir Eman. Sir, magandang tanghali. Ayan, para sa mga viewers natin, Sir, pakilala ka muna. Hello po, ako si Emmanuel F. Barrientos. Ako yung pinaka... Hello mga kabokals, amazing na buhay. Ayan, so nandito po kami ni Ate Glenda na naman sa daan. Papunta kami ng DRT, Doña Remedios Trinidad. Ayan, meron po tayong titignan na bagong open nila na site. Tingnan natin mga kabokals kung maganda. At kung inyong maibigan ay pwede po kayo magpa-reserve na. DRT, Doña Remedios Trinidad. Ayan yung arko. Tapos 5 to 7 minutes from here yung site. Welcome to Doña Remedios Trinidad. I love DRT. I love DRT mga kabokals. Ganon. Ito kampo to. Ito mga kabokals, may kampo ng Philippine Army 7, hindi ko nabasa. Basta kampo yan mga kabokals. Malaki rin yung kampo nila. Ayan po, nag-umpisa po dito. Ayan, so ito ginagawa na yung kalsada papasok doon mismo sa property na to, no? Widening na po. Yan. Tingnan natin kung ano tayo. Yung nire-road widening na mga kabokals. Ayan, no? Pwede naman, wala namang naka-close ano, no? Oo, wala naman. Walang naka-close ano. Oo. Widening na po. Sasalubungin namin yung pison mga kabokals. Tapos akala ko sasalubungin natin yung pison eh. Ayan, so nagro-road widening na sila. Isa tayo dyan, sir. Oo. Ito yung kalsada papunta sa property. So ito ay ginagawa na ngayon. Ayun, no? Sementado na ibang part. Saan ba tayo dadaan? Hindi ako taga dito eh. Baka sa taas. Ayan mga kabokals, oh. So yun po yung papuntang property. Hindi pa kasi kabisado ni Ate Glenda yung daan, kaya titignan niya muna kung ano makakapasok yung kotse niya at baka hindi kami makapag-backing. Pero ayan po yung papunta ron. Yan, ginagawa yung kalsada. So cemented road naman po siya. Doon tayo galing. Bulubundukin mga kabokals, oh. Ayan, oh. Bulubundukin yung lugar. DRT, andito tayo sa DRT mga kabokals. Ganda yung lugar, oh. Kaya lang bagay hindi ko pa nakita doon, pero ito kasi wala ako nakitang kabahayan, oh. Pero may mga may mga sasakyan pumapasok doon saka lumalabas, mga nakamotor. So meron siguro mga kabahayan doon. Ayun, oh. Ayun, may mga motor na nanggagaling doon. So ibig sabihin meron mga nakatira doon. Ganda doon, taas, oh, mga kabokals, oh. Ito mga kabokals, start nung property nila. Ayun yung mohon. Ayun yung mohon. Ate, masagasaan ka. Yung sakyan niya. Ayun tumabi na ito eh. Oh. Tabi siya. Ito ang property. Mabato? Ibababa to. Ito ibababa to? Kasi may development naman to eh. May development. Itong mga tambak na to ibababa ron. Ito mismo property. Ayun, oh, nag-survey nga. Ayan. May ano naman po ito. Hindi naman po ito pababayaan lang na ganyan. Kasi may development. Site development tayo ng... Oo. Kaya pala ang dami nagkukwari dito mga kabokals. Kasi yung area talaga babato. Kaya ang dami nagkukwari. Ano tawag niya? Marmol? Para marmol. Batong buhay. Ito yung buong area, mate. Yan yun. Hanggang dun. Ayun, oh. Nagsisurvey na sila, oh.
Ito parang style ano rin to mga kabokals. May bukal yun. Oo, May bukal. linis oh. Linis ng tubig oh mga kabokals. Oh. May bukal. Makababa pa tayo ito, pwede siguro dito. Pwede bumaba. Dahan-dahan lang sir ha. Baka gumuho. Bigat pa naman ako. Oh, linaw ng tubig mga kabokals oh. May bukal siya. Linaw. So again, nandito tayo sa Doña Remedios Trinidad. Ayan, may nagsusukat na mga kabokals. Yung ano, tawag dyan. Oh, yung surveyor. Yan, sino surveyor? Ano ba? Oo, nagsusukat na. Yan. Yan yung buong property nila binibenta. Pero yan naman na, ayusin daw yan. Hindi ko lang alam kung paano nila ayusin pero may mga ano, kalabasa oh. Doon tayo kay ate para makakuha tayo ng information. Ayan. 1 hectare lang po itong ating property na ito. Ang ating down payment dito is ganun din po, 40k, and then reservation natin ay 6,000. So less po sa 40k, so total of ano yun, ang down payment natin is 34 na lang. So 6 years to pay din siya. Yan. Sa mga gusto pong magpa-reserve, yan. Konti lang po to, 1 hectare lang po yan. Siguro nasa mga wala pang 100 left. Ayan. 1 hectare mga kabokals ang total area. Pero minimum cut of 100 square meter din. Ayan. Yan. Two-way po yan. Sinisemento na. Start na po. Yan yung kalsada papasok dito. Pero dyan sa loob po ay maglalagay pa ng mga Piat po yung nandyan sa pagtaas natin. Our Lady Our of Lady of Piat. Piat. Opo. Ito sa kabila. Dito po ang daan niya papagano. Ayun, Our Lady of Piat mga kabokals, doon sa kabila. So nakaharap po dito yung property natin sa kalsada. Ayan. Maganda to pagka ito ay nagkaroon na ng development. Sa ngayon po hindi pa natin makikita yung ganda, pero as nakaharap po ng kalsada, nakaharap kaya yung frontage nito. Dami rin nagtatanim mga kabokals. Kalabasa. Hanggang doon pala mga tanim nila. Ibig sabihin pala yung lahat ng yan may mga nakatanim na kalabasa mga kabokals. So kahit puro bato, natataniman pa rin nila. And parang mataba yung lupa oh. Mataba oh. Ayan, so ito nga mga kabokals, subdivided pa rin. 100 square meter ang minimum cut. 3,500 yata per square meter sa inner lot. Mamaya tanong ko yung iba. Mayroon silang prime lot saka commercial lot eh. Pero yung inner is 3,500 per square meter. Hanggang doon yan, yung malinis na yan. Yan buong malinis na yan. Ayan, yan. Yung hinawan na yan. Hinawan kasi dating gubat eh. Oh. Tapos hinawan. Ang galing oh. Ate, ano ang inner lot? Magkano? 3,500. 3,500. 4,500 ang inner lot, 4,000 po ang corner, 4,500 po yung prime lot, and yung frontage po ang 5,000. Kasi pag prime lot po kasunod nun, yung nasa likod ng frontage natin. Frontage, itong tabing kalsada mga kabokals yung frontage. Ang possible po natin na yan lang po oh. Yan. Ito, ay yung yung ganda yung part na yun eh. Doon. Ate, paano yung mga bato na yan? Ano na po yan? Diyan na po talaga. Diyan na po. Diyan na yan. May napasukan pa nga ako sir, mas matindi pa yung bato pero pinaganda nila. Napaganda nila. Sino nang mag-aayos niyan, yung nakabili? Opo, depende po sa kanila kung paano na kasi ang development lang naman natin is kalsada. Nilay na po yung
Ayan. Siyempre, kanya-kanyang part. Kanya-kanyang ayos na. Ah, ano ba to? Farm lot o residential lot? Residential po tayo. Residential lot. Ayan. So ito mga kabokals, residential lot. And yung mga bato, kanya-kanya na pong ayos. Ang sa kanila po, yung kalsada, linya na kuryente, saka tubig. Note, tama ba? Ayan. Pero yung Part naman, punta natin dun sir. Ano, malayo po na kasi naman. ah, saan tayo? Tayo. Alakad tayo. Ayan. Kaya punta tayo dun mga kabokals, dun sa taas. Magkano ang deposit eh? Bali, yung total cash out natin is 40k. Ang reservation kasi natin 6k. 6K. I-follow po natin within 2 weeks yung 34. Ayan. 34K. Ayan. Ayan mga kabokals, so halos parehas lang sa San Rafael. 6k yung reservation fee, 34k yung down payment. So total of 40,000 yung pinaka initial na payment. And then yung monthly, pag inner 10 na 100 square meter, magkano ang monthly? Ganun din. Ano po, 350 ka, 350 kasi 3.5 eh, oh. 3.5 po kasi siya. So 350, i-less po natin yung 40k. Less TCP naman po yung inyong ida-down, kaya mas liliit po yung monthly. Less na yung 40k. So divide po natin ng 72 months. So 4.3 po ang monthly, 4,305. Payable in 6 years. Ayan. Payable in 6 years mga kabokals. 5%. Ayan. Okay. Punta kami doon sa may bandang taas mga kabokals. Paunahin natin si Ate Glenda. Para pag bumalentong siya muna. Ay. Oho. Tawid mo. Yun nga lang, yung bato, yun nga ano, kanya-kanyang ayos na doon sa nakabili. Kunyari nakabili kayo ng 400 square meter, kayo na magsasaayos ng mga bato kung paano tatambakan ba o ano. May natatanaw ako. Pero at ease po siya makuha nyo. So ang sagot po nila is yung kalsada papasok, linya ng kuryente at saka tubig. Yan. Kalabasa, tataba. Mataba lupa dito mga kabokals. Ganda naman po ang area kasi mataas po ito. Kung sa ano, kung sa baha at baha lang din, hindi binabaha to. Yung mataas. Daming kalabasa. Ha? Oo. Mataba lupa. Oh. Kahit mabato siya. Oh, ang taba ng ano, kalabasa. Oh. Laki ng ano. Laki ng mga dahon ba? Ayan. Saka hindi nagpuputik. Hindi nagpuputik mga kabokals. Area na yun. Ha? O sa taas ano? Ayan. Tumatawag po, pasensya na po. Nagbibideo po ako. Ba't may uling? Ano sir, dito sa park. Nagkaingin sila rito. Hindi naman kainin ko ba? Oo. O, ulingan. Hindi, nag-uling yan. Ay, nag-uling to mga kabokals. So, yung mga pinutol yung mga puno, nag-uling sila rito. Kaya yan. May hukay pa ng pinag-ulingan nila. Anong bato kaya to? Kulay puti eh. Marmol ba to? Is it marmol? Ang tataba talaga ng mga kalabasa. Tutuwa ako. Taba. Puro kalabasahan pala yan, yung kabuuan na yun. Puro kalbasan siya. Puro kalabasahan, no? Ayan, hanggang doon pa yun mga kabukal. So nandito tayo sa gitna. Ayun yung kalsada. Ayun yung kalsada. So dito tayo na sa bandang gitna. So maganda yung lupa. Hindi siya maputik. Hindi siya malagkit ba? Hindi malagkit. Ayan, no? Hindi malagkit. Kakaulan lang kagabi. Ayan, yung property. Nandito na po tayo sa Oo. ng ating property na
May saging pa ron. Nagsalita mo lang pala yung red. Sayang yan. Ayan, ideal to mga kabukas. Oh. Kung ano, kaya lang residential kasi. Sa kambing. Yan ang gustong gusto ng mga kambing. Yung may mga ganyang bato na tinutungtungan. Yan ang gustong gusto nila. Heaven sa kanila yan. Mga kambing. Mahilig magtutungtong sa mga ganyan yan eh. Yun nga lang, residential nga daw po ito. So, hindi po pwede mag alaga ng hayop na ganun. Maamoy kasi yung kambing eh. 1 hectare oh. Maliit lang pala yung 1 hectare. Paano siya oh, pa bundok, pa slope, pababa ganyan. So yung mga pinutol, dating guba to, parang ganyan dati oh. Yung kagubatan na yan. Pinagpuputol yung mga puno. And then tinaniman ng kalabasa. Marami-raming kalabasa rin yan mga kabokals oh. Itong area ng DRT, ano siya talaga oh. Marami siyang kagubatan. Ayun oh. Maganda yung lugar na kagubatan siya. Yan, ito nga pala titulado to mga kabokals. Titulado po ito. Ano sila? Yan, direct sila sa owner. Yun po ang kanilang sistema naman. Kahit dun po sa San Rafael, direct to owner po sila. Ayan. So ito mga kabokals ha. Te, anong barangay ito te? Barangay Pulong Sampaloc, DRT, Doña Remedios Trinidad. Pulong Sampaloc, Barangay Pulong Sampaloc. So ito po yung bagong site na inopen nila Ate Glenda. So kung kayo po ay interesado, ito po yung residential lot po, residential po. Ayan, investment po kung gusto nyo po. At balang araw naman po itong area na ito ay madedevelop. So yun nga, sila po sa kalsada, kuryente, tubig. Yun nga lang yung mga bato po. Kayo na po ang magpapaayos niyan pagka kung saan man po kayo matatapat. So yun, sa interesado po, PM lang po sa Kabokals Farmer FB page para po ma-assist namin kayo. Ayan. Barangay Sampaloc, DRT, Bulacan. Ayan mga kabokals, so nandito pa rin tayo sa site nila sa DRT, yung binibenta nila. So kasama po natin si Sir Eman, yung pinaka-head po ng kanilang marketing. So tara, kilalanin natin sino ba talaga si Sir Eman. Sir, magandang tanghali. Ayan, para sa mga viewers natin sir, pakilala ka muna. Hello po, ako si Emmanuel F. Barrientos. Ako yung pinaka-STA ng mga lot owners natin, ng mga nagpapamanage ng property. Ayan. So sir, ano ba ang role mo sa project na to? Yun nga po, sabi ko kanina, yan po ay mga property na halimbawa may mga gusto mag-dispose, mga gusto nilang ibenta na, ngunit hindi mabenta yung lupa. Ngayon, ako yung mga nire-refer, kumbaga refer yan, mga una ko nahawakan, natuwa yung lot owner, tapos ngayon napamanage nila yung para sa mga documents, sa development, sa mga clients, sa lahat. Kumbaga, in behalf nila, ako yung tumatayong representative. Ayan. So, ito mga kabokals, hindi po sila parang subdivision or developer. Sila po ay direct sa owner. For disposal ng mga property nila. Oo, binigyan sila ng authority para i-dispose yung mga property ng mga may-ari ng lupa talaga. Ayan. So, sir, itong proseso po ng ating pagbebenta, pwede ba kami bigyan ng konting insight? Paano ba ito gagana? Yun nga, habang inaayos ko yung dokumento ng sa mga LGUs, sa mga municipal, yan, hanggang sa makarating tayo ng DSUD na license to sell, meron kaming kinoconduct na kahit pa may mga pre-selling na tinatawag. Na habang nag-aayos sila yung mga nagtitiwalang kliyente, kagaya ni sir, na naka-avail, na naniniwala silang hanggang sa matapos ay mapupulfill natin yung mga pinangako natin na development, documents, mga ano pa ba, hanggang sa ma-fulfill na maibigay sa kanila yung individual title na narapat sa mga lote na bili nila. Ayan mga kabokals. So, nabanggit mo yung documents sir. So, upon halimbawa completion of payment, paano po ang magiging proseso niyan?
Yun nga, nasa contract to sell din naman yun habang wala pa ang individual technical description. Magkakaroon muna kayo ng deed of sale tsaka certificate of full payment para dun sa lot na nakuha nyo. Magkakaroon kayo ng yun ang pinangahawakan, notaryado yon. Then paglabas ng approved plan ng individual technical description, dun na kayo magkakaroon ng individual title. Isa sa kasi sa pinakamahalagang requirements yun for individual title, ang approved plan. Yeah, which kayo po ang maglalakad nun, Yes, sir. No? Lahat ng process sa amin naman yon, para kasi kagaya niyan, mga hindi naman kayo taga rito, kami kahit paano nakakaalam ng mga lugar kung saan aasikasuhin, processing fee na lang yun sa inyo. Ayan. And regarding sa road, electricity, sa tubig, sir, paano magiging Yun process? naman niya, kagaya ng sabi ko ulit kanina, yun niya ay naka-add sa price natin, kaya itong lugar na to, actually dapat ito nasa 300 lang, gano'n, 500. Pero dahil sa mga additional charges natin para sa road development, dun ina-add yun. Kaya yung presyo natin medyo mataas-taas. Kasi mahirap yung bumili ng sobrang baba sa pangakuan ka ng development. Saan kukunin yung pang development? Common sense na lang yun na hindi aabot yung sinisingin nila para dun sa fulfillment ng mga pangako nila. Ayan. So mga kabukal, so ito coming from the head of marketing nila. So para po maging kampante rin po yung ating mga viewers doon sa mga nagnanais pong mag-avail na kanilang mga property. Ito po, kausap ko po yung pinaka-head nila. And ayan, pumayag po siya magpa-interview. Kung meron po sila tinatago, syempre hindi po papayag yun. So ito pa lang pong interview na to ay isang patunay po na legal po yung kanilang mga transaction na ginagawa. Ayan. So sir, yung ano nga pala sir, yung road electricity sa katubig, 3 years yun bago ma-complete, ano? Mag-i-start. Actually mag-i-start kasi dun sa kino-collect lang sa mga clients, dun lang iniipon yon para magkaroon ng pang-develop. Pero hindi kagaya nga sabi ko sa inyo, kasi ang developer may sariling pondo yan. Pero hindi mo makukuha ng ganyang kababa ang price niyan kahit may development. Ngayon, itong silat owner, siyempre sabi ko nga sa kanila, pwede po natin ibenta ng maliliit yan, pero kailangan natin mag-develop, mag-provide sa mga makakabili natin ng magandang daan, lalo na drainage, mga kuryente, tubig, lahat po yun ipoprovide namin. Ayan. Start ng 3 years. Ayan mga kabukal, so assurance din po yan na gagawin po nila yung nakasaad sa kontrata na may road, electricity, saka water line. Okay. Ayan, so sir, bago tayo magtapos, baka may gusto kang sabihin, panghuling message. Yun lang, sa mga gusto mag-avail ng property natin, pwede kayong mag-inquire kay Sir Kabokals. Saka kay Ma'am Glens, saka sa lahat ng sa mga walang magawa sa pera, pwede kayo mag-invest kay basta inform nyo lang lagi si Sir para ma-assist niya kayo. Ayan. Okay, Ayan sir, sir, ano nga palang complete name mo? Manuel Barrientos po. Maria Barrientos. Ayan sir, maraming salamat sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan mga kabokals, so yan, avail na po kayo. Message lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page or kay Glens Property. And ngayon pupunta tayo sa kabilang site nila. Hello mga kabokals, so nandito tayo sa Arco. Arco ba to te? Arco ng ayan o. Ayan, Arco ng DRT mga kabokals. Hinihintay namin si Ma'am Ana De Vera Brillante. Yan, isa po sa ating viewer na magsa-site viewing ngayon. Oh, ayan mga kabokals. Arco ng DRT. Ayan. Yan, ito yung tulay. Yan, ilog na. Ayan. Arco ng DRT yan mga kabukals. Tingnan natin mga kabukals yung lote natin. Ano na ba talaga ano na itsura? Kasi nagmuhon na sila eh. Nung unang nagpunta kasi tayo doon, wala pang muhon. Pero ngayon, nagmuhon na sila. Ayan. And doon, ano ba yun? May picture doon mga kabukals eh. Ayan o. May picture doon. Kung gusto nyo mag picture, I love DRT. Ayan. Picture. Yan, ito. Kita nyo na yung ilog mga kabukals o. Ayun na yung ilog ng DRT. Ano to? Ano to? Linya ng tubig papasok to, no? Ang haba na tatakbo niya, kanino kaya yan, no? Andito yung linya ng tubig sa labas eh.
Tatawid doon. Oh. Layo ng tatakboy niya, no? May nakatira pala dyan. Sa kabila niyan. Yung kagubatan na yan, no? Oh. Malalim din to mga kabokals, oh. Pinapaliguan yan eh. Yung ilog na yan, pinapaliguan yan. Talagang yung area ng DRT, ano, mag-ubat mga kabokals. Mag-ubat siya, oh. May aso. May aso, laki ha. Yan, to. To parang ano, pinaganda nila tong lugar na to. Pero sila mga reusable ano, trash bin. Yan si Ate Glenda. Ayan po ang parko ng Doña Remedios Trinidad. 1977 pa pala to. Ayun, 1977. Matagal na pala itong DRT. Hindi pa ako pinapanganak kaya yawa. Hindi pa ako pinapanganak kaya may DRT na. I love DRT. Ayan mga kabukal. So pagka kayo nagawi dito, picture kayo dyan, pwede oh. Ayan. Yung banda ron oh, may pasyalan doon. May pamerienda si Ate Glenda mga kabokals. Kain po tayo, merienda po. Yan. Itlog na lang. Ay, oo. Ito po bago lang po, yung Ayan. iba kulay. Sige, yun na lang. Ito po. Kaya mga kabokals, merienda muna tayo. Ganda may ano lang kano. Oo. Meron kang Stand. stand. Itlog ng pugo mga kabokals. Mga kabokals, hindi ko na ituloy, may copyright. Pero ayan, solve na. Teo. Ayan, palamig tayo. Yan, nasa angkat na raw sila Ma'am Ana. Lapit na. Ganda rito mga kabokals. Ano? Malamig pa. Taga rito ka rin, che? Taga rito ka rin. Ano? Ano tawag ito? Store on wheels. Yate. Ayan mga kabokals, so nandito tayo sa San Rafael. Kasama ko si Ma'am Ana de Vera Brillante. Isa po sa ating viewer na magsa-site viewing. Ayan. Ano pangalan niyo, sir? Ano, Gino. Gino. Hi Sir Gino. Ayan, hello. Si Sir Gino. Kay kabokal, hello. Ayan, thank you po. Kunin ko yung payong mo. Anak niya yung kasama niya? May iwan na lang daw siya sa... May iwan na lang siya. Kami na lang daw. Ayan, titingin sila nung ano, doon sa area natin. Malapit na lang dito. Opo, dyan, naglalaki lang po tayo dyan konti.